Bago po tayo magsimula, mabilis lang po. Gusto ko lang muna buong pusong pasalamatan yung mga bago nating kaibigan. Yung mga bagong listener ng channel natin na Batang 90s Horror Radio. Pati syempre yung mga tropa nating mula simula nakikinig. Sobrang salamat sa inyo. Tara, simulan na natin. Magandang gabi, Batang 90s Horror. Lorena na lang ang itawag niyo sa akin. Kwento ko lang yung horror story ko nung minsang nagtrabaho ko sa franchise ng isang sikat na convenience store. Bale nakapwesto yung store na yon malapit sa entrance ng isang pampublikong sementeryo. Sa sentro po ito ng isang bayang hindi ko na lang papangalanan. Matao naman yung lugar pag umaga. Daanan din kasi ng mga estudyante at ng mga pupunta ng munisipyo o simbahan. Maingay at marami ding dumadaang sasakyan. Pero paggabi, kabaligtaran. Dahil sobrang tahimik at halos wala nang dumadaan. Medyo creepy na din yung labas ng store. Lalo pangat sa tabi nun lumang simbahan na daang taon na yung tanda. Nung una, wala naman sa isip ko yun. Unang beses kasi na magwo-work ako. Extra focus ako na aralin yung mga dapat kong gawin. Lalo pat ayokong mapahiya sa tita ko na nagpasok sa akin sa company na yon. Nung mga unang linggo, laging day shift ang duty ko. Wala namang problema. Bukod nga lang sa mga estudyante na madalas nagsha-shoplift or may ingay. Pero nagbago nga ang lahat nung nag-resign yung isa sa kasama ko. Bale, isa siya sa duty ng gabi sa store. At long story short nga, ako yung nalipat ng schedule sa panggabi. May kasama din naman ako na dumuti. Si Kuya Frank, isa siya sa matagal nang nag-work sa branch na yon. Kabisado niya na yung mga oras at araw na maraming customer. Pati na din yung mga oras na tinatawag niyang taglugaw o yung mga panahon kung saan halos wala nang pumapasok sa store. Mga bandang 2 AM yun. Maliban na lang kapag weekend o kapag holiday kinabukasan. Naging maayos naman yung unang linggo na night shift ako. Sa totoo lang, mas na-enjoy ko pa nga dahil hindi ganong marag. Napaka-peaceful din ng paligid sa ganong oras. Hanggang sa isang Lunes ng madaling araw, habang nagre-refill ako ng mga siopaw at hotdog sa steamer, nagpaalam si Kuya Frank na magsisigarilyo saglit sa likod. Wala namang problema sa akin dahil wala namang customer ng mga oras na yon. Lumipas nga ang ilang minuto, medyo na-boring ako kaya nag-ikot-ikot pa ako sa mga shelf. Dumampot ako ng iilang delata na nakalagay sa instant noodle section. Ibabalik ko sana sa pwesto nito sa canned goods nang malaglag ko yung isa. Gumulong ito sa ilalim ng rack. Yumuko ako imbes na umikot sa shelves. May pagitan kasi yung ilalim at inisip ko na silipin muna dahil baka naipit lang yung delata sa lapag. Nang dumukwa nga ako, nakita kong andun nga lang ito sa ilalim. Pero nang aabutin ko na, bigla na lang may paa na mabilis na humakbang at naglakad sa kabilang bahagi ng shelf. Malinaw kong nakitang paa yun ng isang adult size na tao. Napaigtad ako sa gulat, kaya mabilis akong tumayo at lumingon sa kabilang bahagi ng rack. Pero sa pagtataka ko, walang tao. Nagmadali pa akong suyurin yung paligid dahil baka may taong grasa na nakapasok pero wala talaga. Sigurado din naman ako na walang lumabas-pasok sa store na hindi ko alam. May bell kasi na nakakabit sa entrance namin at tutunog yon pag binuksan yung glass door. Kamot ulo na nga lang ako nun. Sabay na paisip ako na i-check yung stockroom. Binuksan ko yung pinto. Kita na yung kabuuan ng loob kahit hindi ako pumasok. Kaya hindi na rin ako nag-aksaya ng panahon para galugarin pa yung loob. Sinarado ko yung pinto at umupo sa pwesto ko sa harap ng counter. Nang bigla na lang akong nakarinig ng tila mga bulungan. Parang bulong na galing sa hangin. Alam kong dito lang sa loob ng store. Kinilabutan ako. Lalo pangat di naman ako nakarinig ng bell sa pinto. Palakas ng palakas yung mga bulungan. Doon to nang gagaling sa bandang likod ng mga display shelves.
Hindi ko maintindihan yung mga salitang sinasabi. Parang tunog, dasal, o mabilis na mahihinang salita. Hindi ko alam kung bakit, pero kusang humakbang yung mga paa ko palapit sa chiller section sa bandang likod ng store. Dahan-dahan akong humakbang, kasabay nun yung paglakas ng bulungan. Pati nga yung tibok ng puso ko nun sabay din na lumalakas. Huminga ako ng malalim, sabay mabilis na dumukwang sa likod ng shelf. Pero laking gulat ko nang walang kahit na sino yung nandun. Tumigil din yung mga bulungan. Napabuntong hininga ko. Kala ko okay na yung lahat nang bigla akong mapatingin sa refleksyon ng malaking bilog na salamin sa upper corner at nanlaki nga yung mata ko nang makitang punong-puno ng tao yung loob ng store. Malinaw ko silang nakikita sa refleksyon ng salamin, pero hindi sa personal, kahit pa nga magpalinga-linga ako sa paligid. Mga nakabarong at nakapang-Amerikana pa yung iba. Blanco yung ekspresyon at mapuputla yung muka. Bata, matanda, lalaki at babae. Madami sila. Naistatwa ko sa hilakbot. Lalo pa nga nang sabay-sabay silang tumingin sa akin mula sa refleksyon ng salamin. Di ko alam kung ilang segundo ko nasa ganong sitwasyon. Pero nang magkaroon ako ng lakas ng loob, buong lakas akong tumili at nagtatakbo palabas ng store. Saktong dating ni Kuya Frank, nagkabungguan pa kami. Habang nagsisisigaw pa rin ako, gusto kong magsalita ng mga oras na yon pero nagkakandabulol ako. Naguunahan sa paglabas yung mga salita sa bibig ko. Inaaya niya ako na pumasok na muna sa loob ng store para uminom man lang ng tubig. Pero hindi na talaga ako pumayag na pumasok uli. Kumuha na nga lang siya ng tubig habang nakaupo ako sa table sa labas. Iyak ako ng iyak nun. Buti nga wala pang masyadong dumadaan sa kalsada. Di ko alam kung ilang minuto ko ganon. At nang mahimasmasan nga ako, doon ko na kwento yung nakita ko. Napakamot na nga lang ng ulo si Kuya Frank. Di ko alam kung hindi siya naniniwala sa akin o sanay na siya. Yung reaksyon kasi niya, nung mga oras na yun parang nag-aalala lang siya sa akin pero hindi dahil sa nakita ko sa loob. Doon ko na nga nalaman na matagal na palang may mga nagpapakita sa store na yon. Paliwanag pa niya na baka daw dahil sa mga nagpapagpag o yung mga taong galing sa burol o nakikipaglibing kaya maraming naiiwang kaluluwa sa store na yon. Katulad nga po kasi ng sinabi ko kanina, malapit po kami sa entrance ng isang sementeryo. Pero iba yung nasa isip ko. Feeling ko, kaluluwa yon ng mga naninirahan dati sa lugar. Medyo historical kasi yung bayan na yon. At maraming nasawi doon ng mga lokal nung panahon ng digmaan. Pero ano't ano pa man, matapos nga yung madaling araw na yon hindi na ako uli pumasok. Kahit pa nga todo paliwanag si Kuya Frank na hindi naman daw nananakit yung mga multo. Nagtanong ako sa kanya kung yun din ba yung dahilan kung bakit nag-resign yung isang kasama namin. Pero sinabi niyang hindi. Kesyo naghanap lang daw ng ibang work na mas mataas yung sahod. Sa totoo lang hindi ko na alam kung maniniwala pa ako sa dahilan niya. Feeling ko kasi sinabi niya lang yon para hindi ako umalis. Dahil pag umalis nga naman ako, siya na naman mag-isa yung mag-duty sa gabi. Pero kahit pa nga, di na talaga ako nag-work doon. Todo sorry na lang din ako sa tita ko at pasalamat naman ako dahil naintindihan niya naman. Magandang gabi paring RJ. Rigor na lang ang itawag mo sa akin. Almost 40 years old na ako ngayong taon. Kwentong karanasan ko to nung nasa mid-20s pa lang ako. Nagtatrabaho ako noon bilang ahente/dicer ng isang brand ng sigarilyo. Bali trabaho kong mag-ikot sa mga convenience store at small-time supermarket sa area kung saan ako naka-assign. Maliit lang yung mga store sa area ko at hindi mga sikat pero okay din naman.
dahil kahit paano bumibenta naman yung produkto namin. Nakaugalian ko nga na mag-ikot sa area ko. Nagbabaka sakaling meron akong bagong masuplayan na store na either kabubukas lang o baka hindi ko pa naiikutan. Kahit nga rest day ko nakaugalian ko na mag-stroll sa mga katabing lugar namin. Isang normal na araw nga, naisipan kong maglibot sa katabing bayan. May bago kasing gawang bypass road papunta rito. Nagbabaka sakali ako na may makitang bagong store sa lugar na yon. Alas 5 nga ng hapon, binagtas ko yung kalsada. Halos wala pang dumadaan. May mga parte pa kasing hindi pa nasisimento ng buo. At kung hindi ka magiging maingat, siguradong tatalbog yung sasakyan mo. Hindi naman naging problema sa akin. Mabagal lang din naman ako magpatakbo ng motor. Lumipas nga ang ilang minuto. Napakamot na ako sa ulo. Kahit kasi sari-sari store, wala akong nakita. Kaya naisipan ko na nga lang na bumalik. Nagsisimula na din kasing dumilim. Nag-U-turn na nga ako sa kalsada at nagsimula na uling bagtasin. Maya-maya pa, tila nagbago yung simoy ng hangin sa kalsada. Lumamig at unti-unting parang nagkaroon ng hamog sa paligid. Kinabahan ako. Masamang senyales kasi yon, lalo pang at padilim na. Kabado ko kasi kulay puti yung headlight ko. Sa mga nagmamaneho, alam nila yan. Mahirap kasi pag kulay puting ilaw ang gamit mo sa mahamog na kalsada. Hindi tumatagos sa ulap yung liwanag, kaya limitado yung makikita mo. Dahil nga doon, mas lalo ko pang binagalan yung takbo ng motor. Nasa ganong sitwasyon nga ako nang may matanaw akong liwanag sa tabi ng kalsada. Parang bahay na maliwanag. Napakunot yung noo ko. Lalo pangat wala naman akong naaalalang establishmento na nakatayo sa gilid ng kalsada. Pero dahil nga halos wala na akong makita dahil sa hamog, nagdesisyon ako na gumilid muna sa pinanggagalingan ng liwanag. At nang makalapit nga ako, namangha ako. Kasi isa pala yung convenience store. Pero hindi lang basta-basta yung itsura nito. Maganda kasi yung pagkakagawa rito. Modernong moderno. Parang maliit na high-end mall. Puno ng liwanag yung labas at gawa sa salamin yung mga dingding. May gasolinahan sa harap pero hindi branded. Parang isang branch ng sikat na convenience store ito. Pero ang pinagkaiba, walang logo at brand yung paligid. Parang isang sikat na convenience store yung datingan. Pero ang pinagkaiba, walang logo at brand yung paligid. At imbis na berde ang color theme, purong puti lang ito. Na may parang mga gold-plated na lining. Linawin ko lang mga kababata na hindi ako nag-a-addict ha. Hindi din ako nakainom ng mga oras na yon. At lalong alam kong hindi ako nananaginip. Pumarada ako sa harap. Lumapit ako sa entrance at kusa tong bumukas. Nakadagdag yon sa pagkamangha ko. Hindi kasi tulad ngayon na madali na lang magpakabit ng automatic door. Dati kasi sa mga hospital tsaka high-end mall lang may ganon. Nagpalinga-linga ako sa loob ng store. Kakaiba yung lamig, amoy bagyo yung paligid. Ang tinutukoy ko po ay yung amoy ng sariwang hangin at pine tree. Nung oras na yun may isang customer na matanda na nakaupo sa dine-in section. Pagpasok ko pa lang, titig na ito sa akin. Kumakain siya ng parang yogurt na nakalagay sa cup. Hindi ko na maalala yung brand. Binaliwala ko na lang tsaka dumiretso ko sa likod. Nakaramdam na din kasi ako ng uhaw. Nang nasa harap na nga ako ng chiller. Bali, hindi po ito yung katulad sa ibang convenience store na parang rep na glass door. Yung nandun sa store na yun parang shelf lang na normal. Medyo napakunot yung noo ko. Wala kasi akong kilalang brand ng beverage. Sa puntong yon, nagpalinga-linga na ako sa store at napansin ko nga na hindi ko pala kilala yung mga brand na tinitinda ron. Sa totoo lang, hindi ko nga maalala kung merong logo or sticker yung mga produkto. Mapakan goods at mga instant noodles wala akong maalalang tatak. Nagkibit balikat na nga lang ako. Sabay dumampot na lang ako ng kulay puting likido na nakalagay sa clear na bote na walang brand. Tingin ko parang buko. Yun hula ko lang. Bali hindi ko na kasi nainom dahil nung magbabayad na sana ako sa cashier,
Naistatwa ko nung nakita kong chicks yung kahera. Sa part na to, ang naaalala ko lang talaga ay yung maganda siya. Hindi ko maalala kung anong itsura. Di ko din alam kung anong suot niya, kung anong kulay ng buhok o kahit anong detalye sa mukha niya. Medyo weird pag iniisip ko ngayon. Pero nung oras na yon, para akong nananaginip at go with the flow lang. Magbabayad na nga sana ako nang maisipan ko na mag-pitch sa kanya tungkol sa product namin. Sinabi ko na pwede akong magbagsak dito sa store nila ng produkto namin at bibigyan ko kako sila ng magandang presyo. Naging maayos naman kausap yung chicks na kahera na napag-alaman kong Kalila yung pangalan. Sinabihan niya ako na bumalik kinabukasan. Sumang-ayon naman ako. Sabay lumabas na nga sa store. Sumakay ako sa motor ko sabay bumagtas na nga uli pa uwi. Nakakapagtaka dahil wala pa yatang 5 minuto. Nakalabas na kagad ako sa bypass road. Wala ding senyales ng hamog. Pero ang talagang nagpakunot sa noo ko ay yung nung tignan ko yung relo ko, 9:00 na ng gabi. Nagtataka man, ang nasa isip ko lang nung mga oras na yon ay yung convenience store. Umuwi nga ako sa bahay. Sinulat ko sa schedule notebook ko yung lalakarin ko kinabukasan. At kinabukasan nga pagpasok ko, unang ruta kagad namin ng delivery driver ay yung convenience store sa bypass. Parehas sa intersection na dinaanan ko pa uwi yung dinaanan namin. Pero laking pagtataka ko dahil after ng 10 minuto, hindi pa din namin nararating yung store. Kamot ulo ko. Kala ko kasi nalagpasan namin pero imposible kasi dahil kung tama yung pagkakaalala ko, sobrang kapansin-pansin yung establishmento na yon para hindi namin makita. Maya-maya pa, sinabihan ko yung driver na mag-U-turn na kami. Bungad lang kasi kako ng bypass yun, dagdag ko pa. Nagtataka man sumunod siya sa akin at bumaling. Sinuyod ko ng tingin yung gilid ng kalsada. Nung mga oras na yon medyo nagdadalawang isip na din ako kung totoo ba yung nakita ko kagabi. Nang bigla akong may natanaw sa likod ng talahiban. Pamilyar, pero panong pinagilid ko nga yung sasakyan sabay nagmamadali akong bumaba. Hinawi ko yung matataas na talahib gamit yung kamay ko at bumungad nga sa akin ang isang abandonadong gasolinahan na may lumang convenience store sa likod. Parehas ng disenyo sa establishmento kong nakita pero kabaligtaran sa malinis at modernong itsura nito kagabi yung nasa harap ko ngayon. Yung nasa harap ko ngayon ay parang ilang dekada ng abandonado. Tuklap na yung mga palitada, basag-basag na yung mga salamin at puno na ng lumot. Pinunasan ko ito para makasilip sa loob at nakita ko ngang madilim at sira-sira na din ang loob nito. Pero yung mga posisyon ng lamesa na inuupuan ng matandang kumakain ng yogurt at maging yung counter ay parehas na parehas. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito pa din yung convenience store na pinuntahan ko kagabi. Napatras nga ako. Nakaramdam ako ng kilabot sa buong katawan ko. Bumalik ako sa sasakyan na tulala. At nang medyo mahimasmasan nga ako, doon ko palang kinuwento sa driver ko. Sa tingin niya daw, naingkanto ko. Pero hindi yon yung tingin ko Feeling ko, glitch in the matrix. O baka time travel. Pero kung ano pa man, hindi ko na nalaman. Hindi ko na din kasi uli nakita na naging maganda yung abandonadong convenience store. Hanggang ngayon dito pa rin ako sa company namin nagtatrabaho. Pero hindi na ako nagpupunta sa field. Hanggang dito na lang yung kwento ko, paring RJ. Maraming salamat sa pagbabasa. Good luck sa Batang 90s Horror Radio. Magandang araw sa lahat ng listener ng Batang 90s Horror Radio. At sa iyo, paring RJ. Ikaw na lang bahala mag-ayos ng storya ko dahil baka hindi ganong maintindihan kung rekta mo nang babasahin. Mabanggit ko lang pala na hindi to kwentong multo o aswang, pero sobrang kaba at takot yung naranasan ko nung mga panahon na to.
Kaya baka ubra pa rin naman sa channel mo. Bale itago mo na lang ako sa pangalang Onyx. Nangyari tong karanasan ko nung 2008 or 2009 yata. Basta kausuhan yon nung Nokia na cellphone na may camera. Nung mga panahon na yon, piling pogi talaga ako. Maganda kasi yung cellphone ko palagi. Papalit-palit pa dahil uso yung buy and sell nun. 4 o 5 cellphone yung madalas na meron ako. Bumibili kasi ako ng second hand na mura. Tapos ibebenta ko ng may tubo na. Bukod sa cellphone, meron pa akong motor. Dati kasi iba na talaga yung dating mo. Kumbaga plus pogi points na din pag may motor ka. Di tulad ngayon na halos lahat may wheels na. Kumbaga nga nung mga panahon na yon ang taas na ng self-confidence ko pagdating sa mga babae. Ang bilis ko lang kasi makakuha ng chicks. Pero nagbago nga ang lahat sa akin nung minsan akong nakipag-meet sa isang bebentahan ko ng cellphone. Napagkasunduan naming mag-meet sa isang mall sa Valenzuela. Ako yung unang nakarating, kaya tumambay muna ako sa isang fast food resto. Dinescribe ko na yung sarili ko tsaka yung suot kong damit. Para kung sakaling darating siya pwede niya na akong lapitan na kagad. Matapos nga yung ilang minuto, may bigla na lang umupo sa upuhan sa harap ko. Nakayuko ako noon at nagsiselfone pero naaninag ko yung pag-upo niya. Sir, kayo po ba si Onyx yung sa cellphone? Tinaas ko naman yung ulo ko at nakangiting sumagot. Oo ma'am, kayo po ba yung buyer? Pagtingin ko nagulat ako dahil isang napakagandang babae pala yung kausap ko. Di ko kasi alam itsura niya dahil sa text lang siya nag-inquire. Napahinto ako tapos medyo napalunok ng laway. Speechless kumbaga. Ngumiti naman ito sa akin sabay sabing, Pasensya na po ha, traffic kasi. Kanina pa po ba kayo? Hindi naman. Wala pa yatang 30 minutes. Tsaka sanay na ako sa mga meetup. Madalas talaga ako yung naghihintay sa buyer ko Dagdag ko pa. Buy and sell po talaga yung negosyo nyo? Oo ma'am, teka. Kumain na ba kayo ma'am? Baka nagutom na kayo dahil sa traffic. Kumain na ako sir, salamat. Check ko na po yung unit, okay lang ba? Sige po, wait lang. Sagot ko naman. Sabay labas sa dala kong paper bag na pinaglalagyan ko ng box ng cellphone. Ito po ma'am, mint condition po yan. With box tsaka kompleto ng accessories. Kinuha naman niya ito at nilabas yung phone. Maya-maya pa nga, matapos niya i-check lahat ng features ng cellphone, nagwika itong, Sir, may iba pa ba kayong unit na dala? Ay, wala po ma'am Nasa bahay kasi. Sabi niyo po kasi itong model ng phone na to yung hinahanap niyo. Ay, sorry sir. Parang gusto ko kasi sana mamili muna sa mga unit na ibang model. Pero sa'yo pa din naman ako kukuha. Gusto ko lang makapili sa ibang phone na meron kayo kung sakali. Pwede ba? Nakangiti nitong wika. Nung narinig ko yun siguro kung sa ibang buyer na bad trip na ako. Pero dahil nga chicks yun imbis na mainis ako, pinagpatuloy ko ang pag-entertain sa kanya. Sige po, no problem. Bale, paano yan ma'am? Bukas ko na lang dalhin yung mga unit na meron ako. Tas dito na lang ulit tayo magkita? Pwede bang mamayang gabi din sir? Punta ka sa bahay namin, mag-isa lang naman kasi ako doon. Hindi pwedeng walang tao kasi walang magbabantay. Mag-add na lang ako ng panggas nyo sir. Nung narinig ko yun para bang lumiwanag yung mata ko. Nagpiling na naman ako ng mga panahon na yon. Sa isip-isip ko iba talaga ang karisma ko. Parang may masamang balak sa akin to Parang gusto kong masolo sa bahay nila. Well, pagbibigyan ko siya total. Wala naman akong jowa. Wika ako pa sa isip ko. Ma'am, saan po ba yung bahay nyo? Uwi lang ako ngayon tas kunin ko yung mga unit. Naglabas naman ito ng papel at ballpen, tsaka nagsimulang mag-drawing ng parang mapa. Inabot niya to sa akin, sabay wikang, Diyan mo ako hintayin sa convenience store na malapit sa amin sir. Tas sunduin kita dyan. Sumang-ayon naman ako, sabay sabi pang, Onyx na lang tawag mo sa akin, ikaw ba? Sabay kindat pa sa kanya. Laila na lang. Kita-kits tayo mamaya Onyx ha.
Text na lang. Nakangiti naman itong tugon. Matapos nun umuwi na nga ako ng bahay. Niready ko yung lahat ng mga cellphone unit na meron ako. Ultimo yung personal phone ko, dinala ko na din yung box at accessories. Nagbabad ako ng ligo, tas nagpabango ako ng pinakapangmalakasan kong pabango. Sinuot ko din yung pang heartthrob kong damit, sabay umalis na nga ako. Medyo malayo pala yung bahay ni Laila. May nadaanan pa akong kalsadang dirt road na puro talahiban ang magkabilang gilid. Hindi naman ako nag-alala dahil medyo maliwanag pa ng mga oras na yon. At bukod doon, madami din akong kasabay na dumadaan. Nakita ko din may poste ng ilaw sa kabaan nito, kaya wala naman sigurong magiging problema mamaya pag umuwi ako. Matapos nga ang ilang minuto, tuluyan na nga dumilim. Sakto namang narating ko na yung convenience store na pagkikitaan namin ni Laila. Pumasok ako at luminga-linga sa paligid. Wala namang kakaiba. May ilang customer pa na kasalukuyang bumibili ng mga oras na yon. Matapos ko nga masigurado na wala pa si Laila, nilabas ko yung personal phone ko at nagsimulang mag-type. Laila, dito na ako sa convenience store na sinabi mo. Wait na lang kita. Sabay sinend ko na nga sa kanya. Matapos yun ay umupo ako sa dine-in section ng convenience store. Ilang minuto nga ang lumipas hindi pa din nagre-reply si Laila. Kaya minabuti kong kumain na lang muna ng rice meal na available sa store. Wala na din kasing customer nung oras na yon at naisip kong nakakahiya naman kung makikitambay lang ako. Bukod dun sa layo ng minutor ko, nagutom na din talaga ako. Habang nasa counter nga ako para bayaran yung rice meal na binili ko, bumukas yung entrance ng store. Tumunog yung bell na nakalagay sa entrance nito. Kaya napatingin ako. Kala ko si Laila na, pero hindi pa pala. Dahil dalawang lalaki na may kalakihan ng mga katawan ang pumasok sa store. Napakunot ang noo ko. Medyo tamang hinala ako sa mga itsura nila dahil para silang mga goons sa pelikula. Nakita kong luminga-linga ang mga to at maya pa nga napatingin yung isa sa akin. Naglakad ito papalapit sa pwesto ko at kinabahan ako. Akala ko kasi hold-upper. Pero pumila lang ito sa likod ko. Matapos kong magbayad, tinungo ko na uli ang table sa gilid na bahagi ng store. Napatingin ako sa lalaking pumila kanina sa likod ko at nakita kong bumili ito ng isang kahang sigarilyo. Nakahinga naman ako ng maluwag nang lumabas na silang dalawa. Sabay pasok naman ng ilang kabataan na dumiretso sa beverage section. Napatingin ako sa relo ko at nakita kong 7:00 na. Sinilip ko yung personal phone ko at wala pa ding reply si Laila. Inisip ko na baka nakatulog siya o may ginagawa pa kaya hindi nito napansin ang text ko. Binagalan ko na lang yung pagkain ko para na din may dahilan ako para maghintay sa loob ng convenience store. Hindi naman aircon sa loob pero kahit paano may electric fan at hindi malamok. Mabanggit ko lang pala na doon ko lang napansin na medyo alanganin pala yung pwesto ng convenience store sa lugar na yon. Nasa kanto kasi siya ng bagong sementadong kalsada. Tas magkakalayo pa yung mga bahay sa paligid. Nang matapos ko nga yung kinakain ko, tiningnan ko yung cellphone ko. Pero wala pa ding reply si Laila. Doon na ako medyo napailing. Langya, na-India na yata ako ha. Mahina akong wika sa hangin. Muli kong kinuha yung phone ko at sinimulan kong tawagin ang numero niya. Pero sa pagtataka ko unattended ito. Ilang beses ko pang sinubukan pero wala talaga. Doon na nga ako nagdesisyon na umuwi na. Kamot ulo pa akong sumakay sa motor ko, medyo nakaramdam na ako ng inis nun, lalo nung makita ko sa relo ko na mag-aalas 9 na. Sayang lang yung oras at gasolina ko. Ano kayang trip ng babaeng yun? Wala naman akong kasalanan sa kanya para pagtripan niya ako. Bago ko simulan yung biyahe, luminga-linga ako at dun ko napansin na wala nang tao sa paligid. Maaga palang matulog ang mga tao dito. Kahit mga sasakyan, wala nang dumadaan. Agad kong pinaandar yung motor ko at humarurot palayo sa convenience store.
Ilang minuto na nga akong nagbabiyahe nang matanaw ko na yung talahiban na dinaanan ko kanina. Nakaramdam ako ng kaba nang mapansin kong sobrang dilim dito. Hindi kasi bumukas yung mga poste ng ilaw sa lugar na yon. Pero no choice ako. Di ko kasi alam kung may iba pang pwedeng daanan palabas. Hindi pa naman kasi uso noon yung online map. Kaya wala akong nagawa kundi dumiretso. Kasalukuyan kong binabagtas yung rough road na kalsada nang bigla na lang nag-ring yung cellphone ko sa bulsa. Naisip kong baka si Laila yon at nandun na siya sa convenience store. Hininto ko yung motor at dinukot yung cellphone. Nakita ko nga sa screen na si Laila nga yung tumatawag. Sasagutin ko na sana nang bigla na lang may humawak sa braso ko. Huwag kang kikilos ng masama pare, kung ayaw mong masaktan. Wika ng isang lalaki na nasa bandang likuran ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at nakaramdam ng sobrang takot. Lalo pa nang makaramdam ako ng bahagyang pagkirot sa tagiliran ko. Tingin ko isang matalim na bagay ang nakatutok sa akin at bumabaon na ito sa akin ng bahagya. Naistatwa ako at hindi nakagalaw. Maya-maya pa, isang lalaki uli ang lumapit sa akin. Pinatay niya yung makina ng motor, sabay hinila niya ako pababa. Sobrang dilim, wala akong makita. Maya-maya pa naramdaman kong binuksan ng isang lalaki yung compartment ng motor ko, kung saan nakalagay yung mga cellphone unit na dala ko. Kasalukuyan akong nakadapa sa kalsada nun at nakatukod yung tuhod sa likod ko nung may hawak sa akin. Maya-maya pa nga kinapkapan ako nito at naramdaman kong kinuha nito yung pitaka ko. Pinatihaya ako nito para makapkapan ako ng maigi. Pare, akin na yung flashlight. Wika ng isa sa kanila. Ayaw nga bumukas Sagot naman ng isa. Habang tila tinataktak pa yung tingin kong hawak nitong flashlight nang bigla na lang umilaw at mapatapat sa kasama nito. Dahilan para makita ko ang mukha ng lalaking nakatukod sa akin. Nanlaki ang mga mata ko dahil namukaan ko siya. Siya, yung isa sa dalawang lalaking mukhang goons na nakasabay ko sa convenience store. Napamura ito sa kasama niya, sabay sigaw sa akin na pumikit daw ako. Langya, nakita niyo yung mukha ko pre. Galit na wika nito. Sumagot ako at nagmamakaawang nakiusap. Hindi po boss, di ko po nakita. Hindi po ako magsusumbong, kunin niyo na po lahat ng pera at gamit ko. Please, wag niyo lang ako sasaktan. Nanginginig kong wika. Huwag ka na magmaang-maangan. Nakita mo yung mukha ko Maya-maya pa, bigla na lang akong hinatak sa likod ng kwelyo ko at kinaladkad sa talahiban. Nagmamakaawa pa din ako dahil sa tingin ko mukhang tatapusin na talaga ako ng lalaking may hawak sa akin. Sobrang lakas niya at wala akong magawa kundi kumapit sa mga talahib na pinaghihilahan sa akin kahit pa nga magkasugat-sugat yung mga kamay ko. Maya-maya pa tinulak ako nito sabay tinapatan ako ng flashlight. Akma na sana tong lalapit uli sa akin at uundayan ako ng saksak nang bigla na lang namatay ang hawak niyang ilaw. Ginamit ko na tong pagkakataon para magmadaling tumayo at tumakbo. Hindi ko na makita yung dinadaanan ko sa sobrang taas ng talahib at sobrang dilim ng paligid. Pero wala na akong pakialam. Basta makalayo sa tiyak na kamatayan, gagawin ko ang lahat. Maya-maya pa may nakita akong maliit na barong-barong. Kinatok ko ito nang nagpapanik. Sabay lumabas dito ang isang may katandaang lalaki na may hawak na itak. Nakatutok ito sa akin. Sabay sabing, Sino ka? Anong kailangan mo? Napasalampak na nga lang ako sa lupa. Para bang bigla na lang naubos yung lakas ng tuhod ko. Manong, tulungan niyo ako. Hinolda po ako dun sa talahiban. Nakakahiyaman aminin naiyak na nga ako sa mga oras na yon. Binaba naman ito ang hawak niyang itak, sabay tumawag ito sa kasama nito sa bahay. Binigyan ako ng tubig at maya-maya pa nga nagpresenta ito na dalhin ako sa malapit na presinto. Nagpakilala ito sa akin bilang Manong Orly. Sumakay kami sa owner niya at hinatid niya ako sa police station. Nung gabi ding yun pinuntahan ng mga pulis yung lugar na pinag-holdapan sa akin. Pero katulad ng inaasahan wala na yung mga holdupper. Wala na din yung motor ko at mga cellphone. Nagfile ako ng complaint
Pero lumipas ang panahon wala na akong naging balita. Di ko na po alam kung nahuli ba yung mga holdupper. Ilang months din kasi akong walang cellphone. Natakot na din kasi ako, kaya kahit nung nagkapera uli ako, hindi na ako bumalik sa ganong negosyo. At tungkol naman kay Laila, siguro hindi ko na malalaman kung kakontsaba ba siya ng dalawang holdupper. Dahil nga kasama sa nakuha sa akin yung cellphone na gamit ko sa pakikipag-usap sa kanya. Ayokong magbintang at ayoko na ring mag-assume. Kung ano pa man, karma na lang yung maniningil sa kanila. At sa akin naman, sana wag ako i-judge ng mga tagapakinig mo. Oo, alam ko na mali yung mga desisyon ko ng mga oras na yon. Pero I learned my lesson naman. Bali hanggang dito na lang yung kwento ko, paring RJ. Next time, share ko naman yung kwentong engkanto ko. Salamat sa lahat ng nakinig sa kwento ko at more power sa channel mo.